Hello, magandang araw mga kahabi. Meron na naman akong bagong video na i-share. This time, ang gagawin naman natin is microwave oven. Ito ang brand niya, Midea. Magandang klaseng oven din to kasi meron na itong ayan, meron din siyang grill. Pwede siyang mag-ihaw. Ayan, and then also digital. Ayan malaking oven to kasi mataas ang wattage nito. Ito yung model niya, ayan Ayan. So malaking oven to. Bali ang problema nito is intermittent power to. Yung board ng display niya, ilang beses ko na ni-repair to. So minsan magkaka-power, minsan hindi. Kaya nung binalik sa akin, nagsuggest na lang ako na na kung pwede, i-convert na lang natin to. Pwede natin gawing manual kasi walang makuha nung pyesa nung sa board niya. So ngayon may papakita ko sa inyo paano yung digital microwave oven pwedeng i-convert sa manual. So kung meron kayong mga ganong unit, kasi mostly yung digital kasi mostly nasisira dyan yung keypad. Minsan carbon kasi yan na napuputol yung mga connection niya. Hindi mo na siya ma-operate. So minsan mahirap maghanap nun. Kaya yung iba sinasuggest ko na pwede natin i-convert ng manual yan. At saka marami na akong nagawang ganon, kinonvert ko. Ngayon ko lang ibibideo itong isa na ito para ma-share ko sa inyo kung paano gawing manual ang digital na microwave. Kasi yung iba ang ginagawa nila, bumibili na ng bago, then bibilin pa rin, ganun pa rin yung digital. So magiging ganun pa rin yung may encounter ng trouble. Yung minsan mostly kasi nasisira dito yung keypad. So paulit-ulit lang. So sabi ko, imbis na itapo mo yan, i-junk na lang, pwede pa rin yung magamit yung digital na kung walang makuha yung keypad or yung board niya. Pwede siya i-convert tawag dito ng from digital to manual. Tulad nito, sinuggest ko lang na i-convert na lang. So pumayag naman yung may-ari. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung discard nito na pwede i-convert sa manual. And also, marami na akong ginagawang ganito, and also yung sa mga automatic na washing machine. Kasi nung araw kasi, yung mga board ng washing machine, lalo na yung mga Samsung, nung araw kasi wala pang mga available yan. Ang hirap maghanap niya pag nasira yung mainboard. So, kaya marami na ako na-convert na automatic na washing machine na kino-convert ko sa manual nung araw. Pero ngayon kasi marami na available nung board ng washing machine. So, tara, ipakita ko sa inyo kung paano diskarte nito. Okay, ito yung loob ng ating microwave na Midea. Ayan Ayan, Midea. So, ito yung board niya. So, ito intermittent power to. Kasi good naman ang power supply ito. Kompleto ang output niya ng power supply. Bali, 12 volts saka saka 5 volts. Kasi yung 12 volts para sa relay. Ito yung relay niya. Then yung 5 volts para sa system. So buo ito. Buo yung power yung supply niya kasi tinest ko na lahat yan. So may problema dito mismo, itong mismong system IC niya, saka palagay ko pati rin tong crystal niya. So ito wala tayong makukuha nito. Yan, ilang beses ko na itong hininang-hinang kasi corroded to dahil naano ng ipis to, na binahayan ng ipis. Mostly kasi ganyan ng mga microwave, binabahayan ng ipis yan. Kaya akala niya kaya nga lagi ko sinasabi sa mga customer, ang isa sa mga appliance na marumi sa bahay, yung microwave oven. Kasi yan, dito yan, kita nyo. Diyan, sa ilalim yan, diyan nagtatago ang mga ipis. Kasi may mga mantika-mantika, yung mga sabaw-sabaw. Kaya makikita nyo lagi, pag binuksan mo microwave oven, lagi may mga ganyan. Yan. Dumi ng ipis yan, kaya kinakalawang. Yan So, ito yung papakita ko sa inyo na yan Ito na nga, isasabi ko na yung
Isa pa yung crystal nito kaya ayaw gumana, ayaw mag-display. So pag hindi nagdi-display, hindi rin napapunction yung mga button niya. So yun na nga, naisuggest ko sa may-ari na i-convert na to ng manual. So importante pag nag-convert ka, huwag mo lang pagsasalubungin yung dalawang 110 na galing sa outlet. Ito yung outlet niya, ito, yan, sa power cord. Then papasok dito, yan, so ito isang linya 110, isang linya 110, no. Lahat ito dumaan sa thermal fuse, thermal switch. Ito kabilaan yan, ito yung isang 110. So ang linya niya pumasok sa fuse, din ang out niya sa isang red wire. Then yung isang 110 naman dumaan din dito sa choke coil natin, pares yan, no? Pares yan dumaan sa choke coil. Sige na. So ito ngayon tayo, no, yung isang linya dumaan sa choke coil for filtering, saka doon sa capacitor para sa mga fluctuation yan, filtering yan. Ayan, no. So pag ang output dito sa kabilang wire, so may color coding siya para hindi ka maligaw. Ang isang output niya ay white wire, din yung isa ay red wire, no. So ito 110 din yan. So pagka nagko-convert kayo, importante huwag nyo lang pagsasalubong itong dalawang wire na to para maiwasan natin yung pagsabog ng unit or nung ayun nga, yung sa breaker natin sa para maiwasan, or mostly naman puputok tong fuse. Kaya lang siyempre magugulat ka pagka putok yan. Okay, then yung ito na yung isang linya niya, pumasok tayo sa thermal switch. Ayan, then didiretso na yan dito sa relay. Then yung kabila naman, ito yung red naman, itong red, ayan, pumasok din yan dito sa thermal hindi na siya dumaan dito sa thermal switch kasi ito may grill nga ito. Ayan, so yun yung naka thermal switch, yung grill. So yung main natin ng source ng 220, isa lang ang nakadaan sa sa thermal switch, then yung isa nakadaan sa fuse. Yung white wire nakadaan sa thermal switch, then yung red wire nakadaan sa fuse. So ito na, itong output ng thermal switch, ito yung nakapasok doon sa mainboard, doon sa relay. Ayan, nakadaan muna tayo sa door switch para kasi ang purpose ng door switch is to pag inopen mo siya, yan, inopen mo ganyan, yan, automatic mag-o-off lahat ang door switch natin, papasok doon sa board. So hindi papasok yung supply na AC. Makakat ngayon kung labas sakali nagluluto kayo, makakat yung supply, mamamatay ngayon yung yung system. Kasi para maiwasan yung microwave energy na natin. Kaya may purpose talaga lahat ng door switch na yan. Yung mga switch na yan, ito sa ilalim, may mga purpose yan. Yan doon dito sa mga ng lock ng mga pinto. Once inopen mo to, mau-off lahat ng door switch. So mamamatay yung system natin. Mamamatay yung microwave energy natin. Hindi tayo maepektuhan. Kaya yan ang purpose niyan. So importante pag nag-convert kayo, susundan nyo lang yung linya kung saan siya dadaan para hindi niya mapagsalubong itong red saka yung white, para hindi niya mapag-short. So yan ang pinaka-importante. So ito ito yung isang linya, pumasok tayo dito sa dyan, sa system. Itong sa mainboard hindi ko na masyadong ilalaborate, pero pumasok din ng 220 dito kasi para nga magka-supply yung system. Yan, pumasok yung dalawang 110 dyan dito. Ayan, kinat ko na yan. So para gumana tong system kasi may power supply pa to. Now yun sa naman, yung sa manual, bali ang ginagamit lang doon is timer. So hindi na kailangan kailangan din pala ng ng 220 doon kasi yung coil ng timer pala kailangan may supply ng 220. So pero mas madali siya kaysa dito. Ang lang dito, medyo komplikado kasi tingnan niyo yung wiring niya.
So kailangan masundan niya yan para hindi niya mapagsalubong tong dalawang 110 110. So ito papakita ko sa tatanggalin natin ngayon itong dati niyang panel, no. Ayan, no. Tanggalin natin yan yung main board niya. Bunutin muna natin lahat yung wire niya. Ayan. Ayan yung relay niya, ito. Yung relay niya para sa magnetron o dun sa high voltage transformer natin. Then yung isang relay niya para naman dito sa may grill. Ayan, o. Ayan. So tanggalin natin. Okay, tanggal na yan. Ito, bunutin din natin to. Ayan. Okay. So tanggalin natin. May tornilyo yan dyan, o. Tanggalin natin. Okay, pakita ko muna sa inyo yung ilalagay ko na, no, na panibagong panel. Ito. Ayan. Ito na ngayon yung manual. So dati pag nagko-convert ako ng ganito, ito mismo tinatanggal ko tong timer na to. Ayan. Then itong dating panel binubutasan ko na lang yan. Diyan ko na lang nilalagay. So hindi na babago kasi ayan, o, kung tingnan nyo, talagang saktong-sakto siya, wala siyang awang, o. Ayan. Ngayon, sinuggest ko sa may-ari kung pwede, papalitan ko na lang yung buong panel kasi medyo maano to, hindi maganda yung ano niya. Pumayag naman. Kaya ito na lang ilalagay ko. Kaya lang problema, wala akong makita iba, medyo maliit to. Magkakaroon tayo ng awang dito. Diyan, o. Okay lang naman daw sa may-ari. So ito pakita ko sa inyo yung timer, no. Ito yung timer naman natin. Ayan. So itong timer natin ang isang 110, ano ba ito? Itong isang 110 natin galing sa AC line, itong puti. Ang input nito dito sa timer, itong nasa baba. Ayan, dyan. Pag pinasok mo yan dyan, ayan, ayan. At ayan, nakapasok na siya, no. At inon natin ito. Itong timer natin, inon natin yan. Ito, magsi-switch dito sa pangalawang terminal na to at dito sa dulo, itong pangatlo. Yan. Yung 110 na isa na ito, magkakaroon din ng 110 to, itong pangalawa at itong pang-apat na terminal. Yan. Magkakaroon ng, diyan papasok yung dalawang 110. Yung 110 natin. So itong pangalawang terminal na ito nakakabit dun sa pan motor, sa light, and dun sa synchronous motor para dun sa ano natin, sa turntable. So pag inon mo yung timer, masusuplayan yung pan, yung light, saka yung synchronous motor. So papasok na yung 110 doon. Then yung isa yung nasa dulo, ito naman yung papasok doon sa high voltage transformer natin. Ito. Ayan, ito, ayan, ito, ayan. Ayan, yan. Ayan. Papasok yan dito. So magkakasupply ito ng 110. Okay? Then makikita nyo, meron pa siyang terminal dito saka ito. Ayan. Bale itong magmula dito 1, 2, 3. Ito pangatlo. So ito pang-apat. Then ito yung last, pang-5. So itong pangatlo, pag inon mo tong timer, inon mo siya, magkukunik din siya dito. Bali mangyayari, pag inon mo yung timer, itong pinaka-input ng AC110, magkukunik dito sa pangalawa at sa pangatlo at doon sa pang-5. Bali ito yung continuity niya, yung magiging contact niya itong tatlo na ito. Yan. So yung 110 pag inon mo, papasok dito, saka dito. So itong timer kasi gumagana to kasi pag sinupply mo lang ng 220, may coil pa siya, ito yung coil niya. Ayan. So pag inon mo, papasok na yung isang 110 dito. So hindi gagana tong coil natin pag hindi 220. Kaya dito naman ipapasok yung kabilang 110 dito sa pang-apat. Ayan. Ayan, yan yung pang-apat. Ito. Ayan, may tornilyo na yan. So pumasok, pag nilagay mo naman yung isang
110 dito at 110 dito. So magkakaroon na ng loop siya na 220. Aandar na ngayon yung coil. So yun yung ano, so yun yung sinasabi ko kanina, dito kailangan mo rin ikabit ang 220. Itong kabila, tatandaan nyo, ito, yan o. Yan, nakakabit sa coil yan parehas. Ito. So 110, 110, no? So 220 na yan. Ngayon, pag in-off mo na yung timer, okay, nag-off na, yung isang 110 makakat na lahat dito. Hindi na papasok dito. So mamamatay na rin yung timer natin. Okay? So dito, in-explain ko sa inyo, pumasok yung isang linya, 110. Then, magsiswitch dito, dito, kukunik yan dito, saka dito, sa itong last na ano. Then, yung isang 110, lalagay naman natin dito para maggumana yung timer. Okay? So, ang color coding ng isang linya is 110. Ayan, nakapasok dito. Then, yung isang color coding naman ng isang linya is red. Nakapasok. Dito naman natin ipapasok mamaya. Okay? So, ngayon, meron na tayong supply meron na tayong input na isang 110 para papunta doon sa bulb, sa ilaw, sa fan motor, sa synchronous motor para doon sa turntable, and doon sa high voltage transformer. So, ang ano naman kailangan natin susunod ay yung isang 110 naman para doon sa ilaw, fan motor, synchronous motor, sa high voltage transformer. So yung isang 110 naman, yun yung red. Ito yan. Ito naman yung papasok din ito dun sa door switch. Yan. Then from door switch, yan ay nakakonect dun sa fan motor, sa fan motor ito. Yan o. Then ilaw, then high voltage transformer, saka yun nasa ilalim na synchronous motor, yung para sa turntable. So yun na, kompleto na yun natin, no? Bali yung red wire na 110 nakadiretso na dun nga dito sa ilaw, no? Fan motor, synchronous motor, saka sa transformer. So bali ang siniswitch lang natin ngayon, ang isi-set natin para naka-switch yung white wire na isang 110 pa yan. Yan ang nakalagay doon sa switching. Bali kasi ito switching kasi ito eh. Ang purpose nito is switch. Kaya lang naka-timer. So depende kung ilang oras mo gusto naka-switch na naka-on. Pag mamimili ka na ng oras diyan, ayan oh. Yan. So itong timer, isang linya lang siniswitch nito. Sa bagay, ganun din naman dito. Isang linya rin naman ito sa digital. Halos parehas lang. Bali yung isang linya, nakarekta na yan doon sa mga lahat ng papaganahin na 220 volts. Yan, katulad nitong ilaw, fan motor, high voltage transformer, saka yung synchronous motor. Yan ang yan lang, ganun lang kasimple. Mostly kasi parang electrical lang to eh. Madali lang ito. Kaya lang nakakalito din dahil doon sa wire, sa labat. Pero madali lang talaga ito kung talagang i-analyze yung madali lang. Okay, tanggalin na ngayon natin tong dati niyang board. Ayan na, tinanggalan natin. Ayan. Yun. Then meron pa siya isang, ito yung sa switching din niya yan, sa ayan o, sa door switch din yan o. Kasi yan, mga protection niya para pag biglang na-on mo, naibukas mo yung pinto, hindi ka madadali ng microwave energy. Ayan, ayan. Ayan, ito na yan o. Ayan, dami-dumi ng ipis o. So ayan, open na yung ano natin o. Pag natin to dyan. Then ito ilagay natin ngayon. Tanggalin natin yung pinakita ko kanina. Ayan o. So ito tinest ko na ito, buto. Buyan. Tingnan natin kung kakasya. Pero sinukat ko na ito, talagang medyo maliit to. Ayan o. Ayan, ilagay na natin. Ayan, nakita niya may awang o.
Yan. So okay lang naman sa may-ari. Siguro gagawa na lang yan. Pwede ko rin naman takpan to ng sticker. Para wala siyang awang. Ayan. So tornilyo natin. Okay. Uy. Ayan. Okay. Ayan na siya. So, tingnan niyo yung itsura niya. Ang iba na kulay. Pero, mas maganda na rin tong alternative kaysa itapo mo tong unit, no? Kita niyo naman yung loob niya, no? Ayan, lagay ko dyan, Kita niyo naman loob niya. Ang ganda pa, Diba? Sayang. Sayang niya kung tatapon lang. Bibili ko lang ng bago. So, yun, pumayag yung may-ari. Sabi nga ng may-ari, pwede pala yun, pwede yun. Marami na po akong ginawang ganyan. So, kabit natin yung niya, terminal. Okay, ito na, pakikita ko sa inyo paano pagkabit. So, talagang medyo medyo messy ang dating ng natin kasi tinan niyo naman salasalabat. Pero kung sanay na kayo sa mga ganyang salasalabat na wire, madali na lang sa inyo yan. So, yun na nga, gaya na sinabi ko, sundan nyo muna yung galing doon sa mismong ayan tayo sa AC line, ayan, yung power cord. Pagpasok niyan dito, malalaman nyo naman kasi yan dahil pag tinest nyo, dapat hindi yan shorted. Sundan lang ito, ibig sabihin, yan yung pares na AC line. So, dapat pag tinest mo yan magmula dito, nakakunik yun doon sa fuse. So, ibig sabihin, sila yung magkadugtong hanggang dito. Teka, papakita sa inyo. Kunin ko yung tester. Okay, ito na yung tester natin. Nakaset tayo sa continuity. So, dapat mag-beep yan kung short mo. Ayan. Okay, medyo mahina na yung battery kaya gano'n ang tunog. So, para malaman mo, ito yung input natin ng 220. Ayan. So, kunin natin isang linya. Ito yung kabilang dulo, itong plug. Ayan. Kunin natin yan. Then, tap natin dito. Yung isang linya natin. Ayan, nakatap na yan. Ayan, tinap natin yung isang linya natin dito. So, hanapin mo kung nasan siya dito. Ayan, alin sa wire dito. Ayan, So, itong isang linya na to, yan yung nakakunik dito. Ayan, ito yan. Ayan. Ayan, nandito yan sa fuse. Ayan, Ayan, So, lagpas tayo ng fuse. Ayan, Then, papasok tayo sa wire na to, red wire. So, dito na-determine na natin na ito yung isang linya na 110. Okay? Then, lipat natin sa kabila. Ito naman yung kabilang linya. Ito. Yan. So, nilipat natin sa kabilang linya, no? Yan, Ito naman yon. Ayan, Ayan, Sinuksok ko dito sa white, Nag-loss to. Ayan, So, na-determine na natin na itong dalawa na ito ay yung 220 AC line. Okay? Now, so, gaya na explanation ko kanina, wag niyo yung pag nag-convert kayo nito, yung mga nakakabit doon sa door switch, wag niyo bubunutin 'yan. Wag niyo bubunutin yan, wala kayong gagalawin diyan kasi pag binunot niyo 'yan, maliligaw na kayo niyan. Bali ang gagawin niyo diyan, dalawang linya na yung hahanapin niyo. So yung diskarte ko dito, isang linya lang hahanapin natin, yung isang 110 lang, itong white ito. Ayan, itong white na to. Magmula dito, yan lang. So yung red kasi,
Itong isang linya na red, nakarekta na yan dito sa ilaw nga, no? Paulit ko sinasabi, nakarekta na yan dito, nakarekta na yan dito sa high voltage transformer, and dito sa pan motor natin. Ayan, ayan, nakita nyo red, oh. Ayan, brown pala yan. Pero, ayan, oh, yung brown na yan, tingnan nyo, nakadiretso yan dito. Ayan, dito sa red, oh. So, dito, medyo nadalian ako dito, kasi bakit? May color coding yung wire niya. Hindi na ako naliligaw. So, yun yung payo ko. Wag na wag niyong gagalawin yung mga nakalagay dun sa door switch. Wag niyo nang gagalawin. Ang gagalawin niyo lang yung isang linya lang. Para hindi na kayo malito. So, ito ngayon. Ito na yung main natin. Oh. Input na 110. Ayan. Pumasok sa thermal switch. Then, lumabas dito. Ayan. Susundan niyo lang ito. Ayun lang yun. Oh. Ayan. Ito na ngayon yung ano natin. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, yung timer natin, yung mga terminal niya, tinuro ko na sa inyo, no? So, ito na yung isang linya natin na 110. Ayan. So, dito natin ngayon ilalagay. I-input, pasok natin dyan, no? Ayan. Yun. Pasok na tayo dito. Medyo maluwag to. Sikipan natin para hindi mag-i-spark. Tandaan nyo, pag maluwag, pag in-on nyo yan, lalo na kung high voltage ang mga nakaload, nag-i-spark yan. Kaya minsan dyan nasusunog tong terminal. Kasi once na nag-i-spark, umiinit tong rod na to, lulusawin niya yung mga ano niya, plastic dyan. So kung maluwag siya, higpitan niya, ano lang to ng plies, oh, pipigain lang ng plies. So higpitan natin. So yun yung mga nagiging cause kaya nasusunog kasi maluwag yung contact niya. Nag-i-spark yan. Ito, kapitan dito. Ayan, masikip na. Ayan. Okay. Then, ang output nito, ito naman para do sa timer. Then, ito para do sa transformer natin, high voltage transformer. Itong output na ito para do sa ilaw, pan motor, and do sa synchronous motor. Ito ngayon yun. Itong wire na to, yellow. Yan. Kaya mapapansin nyo, nakapasok do sa ilalim. Diretso yan do sa pan motor, sa synchronous motor, yung turntable. Then itong isa dito sa ilaw, ayan o, ilaw. Then nakatap siya dito sa isang ano, yan, nakadiretso sa pan motor. O. Di ba, napakasimple lang. So dito natin ilalagay. Ayan. Sikipan din natin to para hindi mag-spark, no? Sikipan natin to. Ayan. Sinaksak natin. Okay. So maganda yung timer na to kasi binukod niya yung isa pang switch para do sa ano, high voltage transformer naman. Ito, nakabukod siya. Hindi niya sinama do sa pan motor, do sa ilaw, saka sa synchronous motor. Nakahiwalay siya. So ito naman yung, ayan o. Tingnan nyo, ito yung high voltage transformer na. Ayan o. Ayan yung isang linya niya. Yung isang linya niya, ayun yung red o. Ayun o. Yung sabi sa inyo, nakarekta na yan, nakadiretso na yan. Dito. Pero nakadaan yan dito sa fuse. Okay, so ito nga kakabit naman natin dito sa taas. So yun nga gaya ng sabi ko, ito yung pinakamalakas sumigop ng kuryente, ito. Kasi nakakabit sa high voltage transformer, so dapat hindi yan maluwag. Dapat pit na pit yan, masikip yan. So sikipan din natin to. Kasi dahil sa malakas sa umigop ng ampere ng kuryente to, sigurado pag maluwag ito, mag-i-spark yan, masusunog tong parte na ito. Pero itong timer na to, bihira. First time lang ako nagpalit ng ganito. Sa dami ng ginawa kong microwave oven. Isang beses pala ako nagpalit nito. Yung ang brand niya is, ano bang brand niya? Whirlpool. Kasi kaya naman nasira yung timer niya. Yung mismong, yung plug niya, ginamitan pa ng ganito. Ito, yan. Kasi 3-prong siya. So naglulos siya ngayon nung tumagal na, naglulos siya, nalulusaw to kasi nga nag-overheat. Dahil nga malakas ng umigop ng kuryente to. So nangyayari ngayon, ang tendency niya on and off. Kaya siguro nasira yung timer dahil nga on and off din yung nag-i-spark din yung contact niya doon sa load. Pag namamatay kasi ito,
ino-off din niya yung relay, anong ano ng motor. Nag-off siya. Siguro dito, nung nagpatay si hindi, nag-spark din yung contact, kaya nasira. Yun lang yun. Yun lang yung... Ang dami ko nang ginawang microwave oven. Isang beses pala ako nagpalit ng timer. Yung ngayon nakita ko yung naging cost kasi ganito yung ano, ganyan pa siya, maluwag. So nung dineliver ko na sa may-ari, nakita ko nga na ganito yung saksakan niya, umiinit. Kaya sinadjust ko, madam, huwag niyo na pong gamitan ng ganito. Direkta niyo na lang. Ginawa, tinanggal ko na lang yung pangatlong ano niya. Yung pangatlong terminal niya, tinanggal ko na lang yan para ano. Kaya kagaya to, tinanggal ko rin yan. Yan. Para hindi na tayo gagamit ng ganito. Okay. Mabalik tayo doon sa ano. Ito na, nakikabit ko na yung sa pan, sa light, saka synchronous motor. Then ikakabit naman natin yung sa high voltage transformer. Ito. Ayan, sinikipan ko na pala ito kanina. Ayan, kabitan natin yan. Hindi ko pa natuturilyo dito mamaya. Gagawin ko ng paranto. Ito, binutasan ko na pala ito para iaano ko na lang dyan. Kasi hindi nga siya fit dito. Gagawa mo na lang ng para, huwag mo iyaan ng ganyan. Kasi pag pinipihit siya na may-ari, alug-alug yan. So, dito bubutasan ko din yan dito para maipit dito. May kahit talihan mo na lang ang alambre. Importante hindi siya gagalaw. So, ayan. Ito, saksak natin to. Ayun. Saksak na. Ayan na. So, siguro hindi maluwag Ayan. Para hindi masira yung timer natin. So, tanggalin natin to. I-test natin Ayan na. Nakakabit na siya Ano to? Teka, saan to? Ito yung ano. Ito yung sinasabi ko na isang linya natin na 220 na 110. So, ito yung kanina ina-explain ko na kailangan itong coil ng timer mapasukan natin ng 220. So, yung isang linya na 110 niya, dito manggagaling sa puti. Pag inon mo, magsiswitch na siya hanggang dito. Ayan Ayan, magsiswitch yung dalawa na yan, saka ito. So, ang kailangan natin, yung isa pang 110, dito natin itatap. Ayan. Ito yon. Ayan. Okay. Na ito ay nakarekta na dito. Dito, ayan, nakarekta na sa fuse. So, ayan na. Saksak natin. Sikipan din natin para sigurado hindi siya mag-i-spark. So, ito na. Saksak na natin dito. Bali, ito yung supply ng coil ng timer. Ito. Saka ito. Ayan. Ayan. Ito. Ito. Ayan. Ito. Ayan. Yung supply ng 110 galing dito sa white. Then yung kabilang 110 naman galing dito sa red. Ayan. Ayan yung connection niya. Ito. Ayan. Papasok sa coil. Ayan. Okay. Ayan na. Medyo messy pa yan. Mamaya iti-trim na natin yan. Lalagyan na natin ng tie wire para medyo presentable naman ang dating. Ayan. So dito wala kang gagawin dito sa magnetron. Dito sa high voltage transformer. Yun lang yung connection na yan. Kasi yung supply naman ng magnetron manggagaling dito. So hindi mo nagagalawin yan. Ayan, dito sa high voltage capacitor natin, din sa high voltage fuse. Wala kang gagalawin diyan. Wag mo bubunutin yan. Sa bagay, kung dati na kayong gumagawa nito, madali na lang sa inyo to. Ayan, okay? So, i-test natin. Pero before ko gawin ito, chinek ko muna itong mga malalaking component. Itong magnetron, baka may shorted, wala naman. Yung capacitor, wala. Buo yung thermal fuse. Yung high voltage fuse, buo. Baka bago ka mag-proceed na magpalit ito. Kasi baka mamaya magpapalit ka nito, may mga sira pala dito, lalo na itong magnetron. Pag sira ito, mahal to. So, magugulat yung may-ari pag inad mo uli ito. So, dapat, before mo gawin yan, checkin mo na lahat itong mga malalaking component bago mo magpalit nito. Para sigurado ka na ito lang talaga yung sira niya. Okay, test natin. So, ito na yung tsura ng natin. Ayan Kita niya, nag-iba na siya. Ayan. Ayan yung tsura niya. May awang tayo ng konti, So, mamaya na yan. Gagawin na natin ang paraan yan. Ayan, Okay, lagyan natin ngayon ng tubig. Kung garanti sabog ba to. Ayan, tubig,
Yan. So ito yung sinasabi sa inyo na ano, yung nasa ilalim nito, yung umiikot dyan, yun yung synchronous motor. Papaikot dyan, synchronous motor. So ito na yung turntable natin, lagyan natin yung mabasaging ano, yan, may mika yan, no? Yan. Okay. So sinuggest ko rin pala sa may-ari na hindi na natin paggagana ito kasi hindi naman daw na ginagamit to. Kasi ang ano, malakas din ito. Baka mamaya hindi ka nakayanin ng timer natin. So ayan, tingnan niyo yung tubig natin, ha. Ayan, walang usok yan, walang usok. So lagay natin. Ayan. Parang tabingi yung ano. Teka, tabingi. Tabingi nga. Ano ba to? Hindi yata ito dito eh. Wala kasi butas yung plato. Ha? Walang butas yung plato. Okay. Sige. Sabi nung commander ko, wala daw ano. Pagbigyan natin. Uminom na tubig. Nauhaw ako kadadaldal eh. So walang usok, ha. Okay. Ayun, Teka. Zero natin. Bahala na yung ito. Tagal ko nang gumagawa, hindi ko iniintindi ito eh. Tagal ko nang gumagawa ng ganito, pero ito mga ito, hindi ko iniintindi. Bahala na kung ano. Basta importante ito gumana. Okay, saksak natin. So, ito yung kanina, no? Ayan. Ayan, So, wala na yan. Okay, nakaplug na tayo, ha? Nakasaksak na yan. I-on natin ngayon. Ayan, may ilaw, Ayan, nakita nyo, umiikot yung ano, yung baso. Ayan, Then, ayan, kita nyo, maandar yung pan niya, Ayan, ilaw yung ano niya, yung bulb niya. Itong pan na ito, malaki ang role nito. Kasi pag hindi gumagana yan, yung iniinit natin sa loob, matagal uminit. Pagkapatay yan, umaandar nga yung magnetron, umaandar yung ilaw. Kaya yung iba nagko-complain, nakagawa na rin ako siya ng ganyan. Bakit parang hilaw yung nasa loob, matagal uminit? Kasi patay yung ano mo, yung pan motor mo. So yung iba, sinubukan nila, saka malakas na nag-overheat kasi wala kang pan motor. Ang ginawa nila, tinutukan nila ng electric pan sa likod, yun nakaluto. Pero ang totoo, kaya nakaluto kasi yung init ng magnetron na ibuga niya doon sa loob, na ihagis niya kasi nga may buga ng hangin. Yun yung purpose niya. Ito yung ano, kita niyo yung metal na yan. Yung init niya, pinapasok niya doon sa may loob ng ano natin, ng compartment, o ano tawag diyan. So actually ang microwave energy nandun sa loob. Wala dito sa labas, kaya kahit open niya, kung makikita niyo nga, butas nga yun, So may singaw, pero akala mo lalabas yung microwave energy. Hindi, nandun sa loob nito mismo. Nito, yan. Nandiyan ang microwave energy. Yung sinasabi nila na ano sa tao, yung masama ang epekto sa tao, yung microwave energy. So kaya may mga door switch nga. Pag once na nabuksan mo yan, yung door switch na i-off niya yung system, mamamatay ngayon, kaya mawawala yung microwave energy. Yung sinasabi na harmful sa human being, yun yung microwave energy. So medyo napahaba yata, baka yung pihit ko baka mabasag yung baso. Okay, tumawag kasi yung anak ko kasi cellphone lang gamit yung pang video. Ayan, teka, nasa na ba tayo? Matagal pa. Tingnan natin kung mainit na siya. Baka kasi yung baso kasi hindi pang ano yun eh. Bawal maglagay ng kutsara dyan. Kasi pag naglagay kayo ng kutsara dyan, masisira yung magnetron natin. Nasisibak yung magnetron pag may mga metal ka nilagay sa loob niyan. Kaya yung isa pa sa sinasabi na na wag kayo maglalagay ng metal dyan. Kasi may puputok dyan, masisira yung magnetron. Ayan yung magnetron ito. Ito yung may sticker na yan. Yan ang mahal na component dito sa microwave oven. Yan, ito malaking size yan. Equivalent ng 16 yan. Mga kulang-kulang na 1,000 yan. Kasi isa maliit na yung 410. Mas mura-mura ng konti yung mga 700 plus. So nararamdaman ko na mainit na. Teka, buksan natin,
So ayan, kahit di mo patayin, pag binuksan mo yan, magkusa mag-off kasi nga yung mga door switch nga, mamamatay din yun. Ayan namatay Ayun, nakita niya kumukulo na yung baso, yung tubig Ayun Oh wow, init Ayan Nakita niya kanina kumukulo na. Ngayon, hindi kumukulo, di ba? Pero may init yan, umuusok na yan, Kasi may electric fan Ulitin natin kumulo kanina Ulitin natin. Ayan Pakipatay nga yung electric fan para nahahawi yung usok Ayan tingnan natin Check natin kung kumukulo. Ayun kita niyo kumukulo. Ayun Ayan di ba? Kasi mainit na, baka mabasag na yung baso. Oh, wow, mainit na yan So, kanina walang usok kasi may electric fan. Ayan, kita niyo mausok. Ayan Mainit siya, kaya hindi natin pwedeng hawakan yan. Ayan. So, kita niyo, okay na siya. Ayan guys, nakita niyo na pwedeng i-convert ang ayan, umuusok So ngayon nakita niyo na kung paano mag-convert ng microwave digital to microwave manual. Ayan. Napakasimple lang kung tutusin. Pero kung titingnan mo naman yung itsura ng mga wiring, talagang sasakit ulo niyo kung talagang hindi niyo masusundan yan. At ang pinaka-worst pa niyan, sasabog yan pag nagkamali kayo ng kabit. Okay? Bunutin na natin yung plug niya. Teka. Ayan. Binunot ko na. Ayan ito. Ayan. Muusok pa. Muusok. So, ito na yung wiring natin. Ayan naayos na natin yung na-trim na natin, nalagyan na natin ng mga cable tie. Ayan So maganda na yung pathway ng natin, ng wire. Hindi na medyo messy. Ayan, tinalayan ko rin ito ng stainless na para hindi siya gagalaw. Ayan hindi na siya gano'ng gumagalaw. Higpitan ko pa ng konti yan para pag ginagano mo siya. Ayan. Okay. So isasara ko na lang, then pwede ko na pakuha ito sa may-ari. Okay mga kahabi, sana may natutunan kayo sa aking na-share na bagong video about sa pag-convert nitong digital microwave oven to manual microwave oven. Okay, maraming salamat sa inyo. And also don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify kayo sa susunod na aking mga i-upload ng mga video. Maraming pong salamat. Thank you.